morning! How many days na nga? Ewan ko. 1, 2, pangatlo ngayon. Good morning! I'm your nurse for today. Jenny Lindy, your nurse. Si Mami. And also your mom. Okay. She's in the house, not in the hospital. That's why I'm wearing my uniform. Okay. So, proceed tayo sa next girl. Okay, time to check your temperature. And syempre, bibigyan na tayo ng gamot. So, itong paracetamol is every 4 hours. Ayan. Tapos, itong ambroxol niya is para sa ano yan, sa ubo. And syempre, naka-antibiotics na din siya. Kasi dahil may lagnat, may infection. So, binigyan na. So, kahapon kami nag-start ng antibiotics. Tapos, yung paracetamol is last day, pangatlong araw na ngayon. And syempre, pati si ambroxol, pangatlong araw na. So, nabigay ko naman na sa kanya yung yung unang dose kaninang AM. Antibiotics, nakapagbigay na ako kaninang 7 AM, pati yung ambroxol, tsaka yung paracetamol. So, let's proceed. Next, kunin muna natin yung kanyang temperature, body temp. So, first, gamitin natin ito. Syempre, alam nyo naman kung paano gamitin to. So, ilagay mo lang siya dun sa head para dito siya ikukuhanan. Okay? Pagkukumparahin natin yung aking daladalang temperature. I have 3. Okay? Tympanic and then the regular one, I have 2. Magkakaiba siyang brand. So, titingnan natin kung magkakamukha yung makukuha nating temperature. So, okay. It says 36.4 which means wala siyang fever ngayon. So, proceed tayo dito sa dalawa. So, dapat, ang unang mong gagawin, kapag gagamitin mo to, dapat malinis siya. You have to wipe the cotton balls with alcohol dahil bago siya. Ngayon palang gagamitin. Dahil testingin natin, ito naman ay galing sa Surgitech. So, try natin to sa under the axillary. Okay. You mean armpit? Yeah. Kilikili. Tingnan lang natin siyang tumunog. Maririnig naman natin kung ilan yung niya. Tapos, 9:45. Okay, narinig nyo yung beep na yon, ibig sabihin ready na siya. Tingnan natin kung ilan. Okay, same. It's 36.3. So, similar, malapit na malapit. Okay. Monitoring vital signs, Q4. Pag sinabing vital signs, kasama doon ang heart rate, pulse rate, temperature. Although I'm not a bed nurse, ako ay naka-assign ngayon sa dialysis nurse. Okay. Tapos, during 2022, naka-assign ako sa operating room for 10 months. And then, nag-transfer ako sa dialysis unit. Ayan, okay na siya. Nag-read na, nag-ano din siya. It says low temperature. And sa tingin ko, may sira itong itong thermo. Okay, so hindi siya reliable. Bago pa lang siya, hindi na siya gumagana. So, it's ink tayo dito. Nakuhanan ko siya ng pang tympanic and then the regular thermometer. So, magkalapit lang yung kanyang resulta. So, pareho silang reliable. Isang 36.4 at isang 36.3. So, yun ang kanyang temperature. As of now, it's 9:45 AM and 9:46 AM. So, I think ang niya ngayon is nag-subside dahil nga epekto yan ng paracetamol, kakainom lang niya. So, every 4 hours, binibigyan ko siya, minomonitor ko. And then, hindi ko talaga sinasakto ng ng every 4 hours. Nagbabigay ako ng allowance. Kailangan mga 10 minutes bago mag 4 hours, binibigay ko na agad yung para magsalubong na agad yung kanyang sa antipyretic. So, yun lang. Make sure lang talaga na monitor talaga. And then, of course,
before you touch the patient, always wash your hands and rub the alcohol, 70% alcohol. And of course, kailangan after mo ding pumunta dun sa pasyente mo, paglabas mo, kailangan magugas ka din ng kamay at tapos mag-alcohol para sa susunod na hahawakan ng pasyente malinis na. So, importante yung personal hygiene. Okay. So, yan. That's it for today, babe. For now, meron pa tayong maghapong pagsasamahan. Imo-monitor pa natin siya. So, ang bigay ko sa kanya ng antibiotics is twice a day lang. Pati yung Ambroxol is twice a day. Tapos yung antipyretic niya, which is paracetamol, is every 4 hours, Q4. So, ayan, monitor naman siya ng kanyang fedya, pero nandito lang siya sa bahay. So, dahil ako ay isang nurse, kagamitin ko yung pagka-nurse ko sa kanya. Hindi lang nurse, alagang nanay na rin, syempre. Double touch. Tama? Okay, so ngayon, bawal siyang mag-cellphone. Alisin yung cellphone mo. Okay? Sinabi ko sa kanya, mag-rest lang siya, pahinga, bawal mag-cellphone. Dahil talaga nga naman may pasok na yung mga bata. Ganyan ang nangyayari, nagkakaroon ng ubo, ayan. Normal sa kanila yan kapag mga, ano yan sila, tawag dito, estudyante lang na pagpasukan. Pag bakasyon, hindi siya nagkakasakit. Usually, pag ano lang talaga may pasok, doon lang siya nagkakasakit. So, normal sa kanila yon yung sipon, ubo, yun, taas lagnat, ayan, sabay-sabay yung tatlo na yan minsan. Siyempre, yung ubo mo, pag nalusaw yan, magiging sipon yan, doon ang kakauwian. So, yun ang nangyayari. So, yun lang, kapag ka mainit na mainit siya, ginagawa ko is, sponge bath ako sa kanya. Kala ko SpongeBob. Ang sponge bath ko sa kanya is yung lampin na ginamit niya ng baby siya, yun ang ginagamit ko kasi malambot yun. So, hindi ako gagamit ng anong tubig na galing sa ref or yung galing, yung merong may init na tubig. Hindi. Kukuha ka ng tubig galing mismo sa gripo as is yun lang. And then, huwag mong pipigaan mabuti yung bimpo or yung lampin na gagamitin mo. Tapos, ipapatch mo sa kanya, ganito. Idadump mo sa katawan niya or sa face niya, sa neck, sa kilikili, ayan, sa singit, dito sa alak-alakan, kung saan merong mga mainit. Dump lang, hindi pwedeng kuskus kasi magkakaroon ng friction. Yun yung lalong magkukos ng sa kanya ng init. So, dump lang, and then sundan mo siya ng tuyong lampin, tapos ganun. And then, hanggang sa ma-feel na niya na okay na siya. Tapos, yun. Tuloy-tuloy lang kapag lalo na mataas yung lagnat. Importante yung sponge bath. Ano talaga siya? Nakakatulong, nakakaginhawa sa kanila yun. Napapasubside niya yung init. Kasi, ito, naalala ko nung bata siya, nagkaroon siya ng pinakamataas na lagnat. Ganun yung ginawa ko. Talagang walang lubay, walang humpay na punas talaga. Yung as in, hindi talaga pigang-pigay yung lampi niya. Yung parang tumutulo pa yung tubig niya. And then, idinadump ko sa kanya dito sa body niya, sa leg. Tapos yun, hindi dapat malamig na tubig at hindi mainit. Yun ang importante doon. So, yun. Okay ka na? Bawal mag-cellphone.